Sa mga lansangan ng Kalakhang, Maynila, may mga taong bigla na lang nawawala. Sabi nila, krimen lang daw. Sabi ng iba, malas lang talaga. Pero sa gabi, kapag tila humihinto ang paghinga ng lungsod, na mararamdaman mong may mas malalim pa. May mga taong naglalaro. Isang larong tinatawag na taguan. Pero dito, ang mga nagtatago, hindi na nakababalik. Panibagong araw na naman. Napagod magtrabaho. Pero kailangan kong kumayod para magkapera. Namalinis sa mata ng tao, ngunit sa likod ay madisyoso. Hindi matino ang iyong tingin. Uy, Mars, alam niyo ba yung nangyari kay Shaina? Ay oo, Mars. Nawawala na raw siya simula pa nung isang linggo.
Ano sa tingin nyo? Kumabit kaya? Baka may kabit yun. Pwede rin. Alam mo naman yun, mahilig mang mata ng mga lalaki. Kawawa naman yung asawa niya. O baka naman may pumatay sa kanya. Hala, oo nga no, posible. Naku Mars, pakiramdam ko si David yung kabit eh. Tignan mo oh, nakikinig sa usapan natin eh. Hoy David, huwag kang mangialam sa usapan ng iba. Nakakalimot ka na ba sa katotohanan ng mundo? Kakaligta ang maging tunay na tao. Kami, magandang umaga. Napakaswerte mo naman. Hindi ka nagtatrabaho. Kumakain ka lang. Tulog at nakaupo lang. Mamaya na lang ulit kami. Kaya, pengi barya. Kahit pang almusal lang kaya. Pre, malapit na eleksyon. Sino boboto mo? Hindi ko pa alam eh. Baga hindi muna ako bumoto ngayong taon. Bumoto ka na. Malay mo. Tignan natin pre. Uy, David! Magandang umaga, pre. Oy, David! Nasaan na yung bayad sa inutang mo sa akin? Ay, David! Kaibigan mo si Jacob, di ba? Palagi na lang umihi sa tapat ng bahay ko. May banyo naman kayo. O, nasusunod na mahuli ko siya. Puputulin ko ari niya. Ang pangay-pangay na dito sa lahat ng bahay namin, pota. Mamalinis sa mata ng tao, ngunit sa likod ay madis. Hoy! Bilisan nyo dyan! Hindi namin kayo binabayaran para lang tumunganga! Eh, hindi mo naman kami binabayaran ng maayos eh. Tarantado ka! Gusto mo mawala ng trabaho? Ha? Wala ka ng kahihiyan. Napaka-traffic talaga dito. Inabot akong 2 oras para makauwi lang. Kumpara noon na 30 minutos hanggang 1 oras lang ang biyahe. Ganyan ka ba talaga ka-desperado ka natin? On September 2nd, 1995, an investigator from Manila was dispatched to San Felipe, Zambales to investigate an abandoned cabin linked to the mysterious disappearances of families over the past 5 years. Their disappearances were unknown and no traces was found on scene. However, all the disappearances sharing one chilling connection, a disturbing entity known as the Christmas Stalker. The following footage is the last known sighting of the investigator moments after his encounter with the entity. Hello mga sis and welcome to Chika with Chrissy, kung saan lahat ng sikreto, walang filter, minsan walang preno. May bagong chika ko because today we have Cyril Cruz on the show, everybody.
She is an influencer, model, daughter of Senator Roel Cruz II, and also the granddaughter of late and great former President Roel Cruz Sr. Welcome, Cyril. How are you? Oh my god, Tita Chrissy, thank you so much for having me. I am good. But before we start, I just wanted to iterate that it's 2025 na, guys. We're not our parents, diba? We should really get rid of that stigma. Period. So, how have you been? I saw that last week you were in France. Oh my god, yes. Paris was so amazing. Joa decided to take me there for a birthday surprise and he treated me. It was so sweet. You know, we've been like super duper busy and we finally had time for ourselves and it was amazing. You really should go, Tita. Ooh, I've never been to France before. The only European country I've been to was Switzerland. So probably next time, yeah. So anyways, I heard through the grapevine that you just launched your new makeup line recently. Oh my god, yes, I recently just did. Don't you think what I have on my face is so cute? Yeah, I created this makeup line because, you know, I just wanted to find something pretty for me. And, you know, it's like environmentally friendly or whatever. But I love it, so I don't care. I know, it looks so pretty. That is so awesome. Now, I hope you don't mind if we get a bit more, personal. By any chance, do you know what happened to your dad, Roel Cruz II? I heard he was accused of stealing government funds. I heard about that rumor, but Daddy's doing his best to fix this, and my brother, who's like a congressman, is like totally backing him up. But if I know my daddy, I know this will be okay soon. I'm sure he will. But there's also a rumor that your godmother, Gloria Peralta, is also being accused of that. Tita Gracie, I'm sorry, but what does that have to do with me? Do you mind if we talk about something else? I didn't get debriefed about this question before the show. Oh, goodness. I'm sorry, but it seems that's all the time we have for today. Would you like to do a little shout out to your family, friends, and supporters out there watching? Yes, I would. Hi, Mommy. Hi, Daddy. Hi, Kuya. And to all of my wonderful friends and fans. And, of course, hi, Joa. I would like to promote my makeup line and special thanks to my hair brand for sponsoring. Thank you so much for having me here, Tita Chrissy. Alright, thanks so much for coming to the show, Cyril. And that's it, mga sis. Thanks for watching Chica with Chrissy. Tune in next time. Bye! Oh my god.
Ano to? Nasaan ako? Nananaginip ba ako? Sino ka? Anong gusto mo sa akin? Saan ka nakatulog? Anong ginawa ko? Magsalita ka. Sino kayo? Patay na ba ako? Magsalita kayo! Lalabas rin ang katotohanan. Anong lugar to? Teka, ako ba yan? Anong gusto mo ipakita sa akin? Naalala mo ba ang ginawa mo? Ay puta! Late na ako! Saan ang gagaling katok na yun? Baka yung mga kapitbahay na naman yan. Ay nga pala, late na ako sa trabaho. Ano ba yan? Araw-araw na lang palaging ganito. Gigising ka at maghahanda para pumasok sa trabaho. Tapos, may ipit ka sa traffic at mapapaisip pumapasok ka sa trabahong halos kumakain na ng buhay mo. Pagkatapos ng araw, uuwi kang sobrang pagod. Kinabukasan, uulitin mo na naman. Walang nagbabago. At minsan, mapapaisip ka, saan nga ba napupunta ang sahod ko? Kapag magkape ka pa.
Uy, musta na David? Nakitambay lang ako rito. Tropa ko kasi yung CEO ng Silang. Tsaka, lapit ka dito konti. May ibubulong ako sa'yo. Sa'yo ko lang to sasabihin ha. Pero may classified folder dyan sa copy room. Katabi ng photocopier. Tingnan mo. Silipin mo. Ako bahala sa'yo. Hey, David, Musta Buhai Mo. By the way, I think there's some favoritism going on in our department. What if I release C-Lang 159 in the building? Uy, pre! Buti nakapasok ka. Oo nga pre, late na ako nagising. Tapos sobrang traffic pa. Ikaw naman pre, kamusta? Ito, goods naman. Naalala mo pa ba si Gloria Peralta nung high school? Yung kaklasin natin na magaling sa lahat. Yung nakakuha ng reward dahil binabayaran yung mga guro. Tsaka pinagtitripan niya ako noon. Yung bang... Oo, siya. Oh, nangyari sa kanya? Napanood ko kaninang umaga sa balita. Nasa Senate hearing siya tungkol dun sa flood control project. Dinidepensa niya yung kumpanya niya tungkol dun sa nawawalang pondo. Hindi nga. Oo! Sabi nila may ilang contractor na nawala matapos madelay yung mga proyekto. May mga nagsasabing baka may kinalaman sa Peralta o baka alam niya yung totoong nangyari. Merong rumor na siya raw may pakana sa mga nawawala. Naalala mo yung mga taong nawala? Yung iba doon mga contractors daw, hindi lang mga ordinaryong tao. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o matatakot. Sobrang dami nilang palpak na proyekto, tapos lakas pa nilang mangurakot sa tao. Grabe ang piyeta mo, pre. So, ayun na nga. Uy, pwede ba akong dumaan sa bahay mo ngayong Biyernes? Tagal na nating hindi tumambay. Sige na, konting alak, chichiri at saka kwentuhan lang. Naman. Sige, ikaw pa pre. Wala rin naman akong ganong gagawin ngayong Biyernes, kaya, G. Sige pre, kita-kits! Hi, Kuya David. Ang saya talaga't magtrabaho dito sa Silang. Ang dami kong nakikita tinatago ng gobyerno.
Ay, ang puta. Saan napunta yung taong yan? Weird naman. Kailangan ko na talagang buwi. Oh, tangina mo! Suntukan na lang oh! Tuwagang puta! Sa wakas! Nakauwi rin. Punuan yung tren kanina. Muntikan pa makaberya. Pero, sino kaya yung sumusunod sa akin kanina? Kailangan ko sikirituin na isarado yung pinto ko. Wala akong ganang kumain ngayon. Hindi ako makagalaw. Anong nangyayari? Sobrang nakakatakot naman to. Kailangan ko manap ng paraan para makalis ako dito. Sino ka ba talaga? Nagmamakawa ako. Pakawalan mo na ako. Puta na idana. Ang sama ng panaginip ko. Bakit may dumi ako sa katawan? Paano nagkadumi yung bahay? Kailangan ko linisin to bago pumasok.
Hirap mamuhay dito sa Pilipinas. Laging umulan. Huwag lang sana bumaha sa amin. Reset. Buti pa mga estudyante. Suspend yung mga klase nila. Balik na lang ako ng high school. Paano mo kami mga workers? Immortal? Kailangan namin tumuwid sa baha para lang makapasok sa trabaho. Visit na buhay to. Bakit ka natatakot? Natatakot ka ba sa mga mangyayari dahil sa ginawa mo? Putang ina! Bakit ako? Ano bang ginawa ko? Bakit pa ulit-ulit tong nangyayari sa akin? Magandang gabi, Pilipinas. Ako si Lalien Polon at ito ang The Voice of Truth. Isa na namang misteryosong pagkawala ang naiulat. Kinilala ang pinakahuling biktima bilang si Gloria Peralta. Ang negosyanteng kamakailan lamang ay naging laman ng balita matapos humarap sa Senate hearing kaugnay ng flood control project. Pinaniniwalaan ngayon na isang tao ang nasa likod ng mga pagdukot. Tinagurian ng publiko bilang The Phantom. Pinapayuan ng lahat na manatiling pagbatsyag, kung minalalaman o pinaghihinalaan, agad itong i-report sa pinakamalapit na presinto. Muli, ako po si Lalien Polon, nag-uulat para sa The Voice of Truth. Kahit noong high school pa, siya nang palaging pida. May pera, may koneksyon, may impluensya. Ngayon, tignan mo, ayan tuloy, karma. Wala rin siyang pinakaiba sa iba. Naghanap na talaga ang korupsyon. Parang sakit na hindi magagamot. Puro proyekto, puro pangako dito, pangako doon, at kuha sila ng kuha. Tapos sa TV, kunyari bayani. Baka ngayon may naglakas loob na rin na pagbayarin silang lahat. Ay sus! Ang hirap kong mahalin, Pilipinas!
Patuloy ang mga pagkawala. Hinihiling mo na ikaw na lang ang maging isa sa mga biktima. Pero natatakot ka rin. Katulad ng mga taong nilamon ng kasakiman. Takot silang umamin sa kanilang pagkakamali. Habang ikaw at ang pamilya mo ay naghihirap. Sila naman ay nagdiriwang at nagpapakasasa sa pera nila. Sabihin mo ang totoo, hindi mo ba sila gustong saktan? Kahit konti lang? Nais mo silang mamatay? Ay, nakpo, Tanaydo. Late na ako. Ay, Diyos ko. Bahala na. Di na muna ako papasok ngayon, Nara. Ita-text ko muna si Jacob para malaman niya na hindi muna ako papasok ngayon. Oyap na mo talaga. Kaibigan ko ang resista ng boss ko. Ilang taon na ba ang lumipas? Bakit parang kahapon lang? Hindi pa rin ako makalimutan. So, ayun, pre. Gusto ko sana siyang ligawan. Yan ka na naman, pre. Sobra kang marupok. Parang nung kayo ni Artea. Tapos nung nasaktan ka, hindi mo tinigilan kakakwento tungkol sa kanya. Buhay hindi ganyan, pre. Huwag kang pulag. Alam ko naman yun, pre. Naku, bahala na talaga. Nga pala, sabi mo kanina may gusto kang pag-usapan. Oo, pre. Si boss. Palagi ang minamalit. Sumusobrang na talaga siya. Sa susunod, i-report ko siya sa HR. Sure ka ba, pre? Hindi ka ba natatakot? Baka pag nireport mo si boss, masisante ka. Ang hirap kaya maghanap ng trabaho ngayon. May point ka, pre. Pero, okay lang ako. Kaya ko pa naman magtimpe. Malay mo, mapalitan siya na mas maayos at hindi ako itrato na parang basura. Pre, good luck na lang sa'yo. Nga pala, may sumusunod pala sa akin nung isang araw. Hindi ko alam kung sino.
Wala akong alam dyan, pero gagi pre. Baka ikaw na yung susunod na mawawala. May ginagawa ka ba na hindi mo alam? Ulol. Kontraktor ba ako? Hindi. Isa lang akong karaniwang trabador na kumakayod sa minimum wage at nagko-commute tulad ng iba. Ay, sorry pre. Natapon ko. Ako na maglilinis. Nasaan yung walis mo? Nandyan sa loob ng bodega. Punyeta, sakit sa ilong. Parang may patay na daga dito. May pumasok na naman na daga. Hanapin ko na lang bukas. Ano? Hindi mo pa rin maalala? Palagi mo silang sinisisi. Tinitingnan mo ang salamin, pero hindi mo nakikita ang sarili mo. Hindi ka naman naiiba sa kanila. Isang salot sa lipunan. Sinasabi mo para sa hustisya at pagkakapantay-pantay, pero wala ka namang binabago. Hindi mo pa rin maalala, David? Hindi mo pa rin maalala kung bakit nagkakabangungot ka? Kung bakit bumabalik sa'yo ang mga taong yun sa panaginip mo? Malapit mo na ring malaman ang lahat. Magkikita tayong mali, David. Oh, kasakit. Ang sakit ng ulo ko. Bakit pa ako uminom kahit na may pasok ako ngayon? At bakit ko tinanggap yung offer ni boss na pumasok sa rest day? Kailangan ko na maganda para sa trabaho. Sa wakas! Sabado na. Makapagpainawa na ako rin.
Ay, ano ba naman yan? Hindi ako sinasagot ni Jacob. Ay, nako. Baka may date na naman yung kupal na yan. Wag lang sanang iyak sa akin. Sino yan? Pagkalipas ng ilang linggo, nahuli na rin kita. Sino ka? Anong gusto mo sa akin? Huwag mo akong katarantaduhan! Alam mo ko anong ginawa mo! Anong ginawa ko? Ikaw yung may kagagawan sa mga nawawala! Nakita ka sa bahay ni Peralta noong gabi na nawala siya. Huling-huli ka sa kamera. Ano? Wala akong kinalaman dyan. Paano ko magagawa yan? Paano mo ako sasaktan kung hindi ko naman alam mga sinasabi mo sa akin? At kay tagal ko rin hindi nakausap si Peralta. Sa TV ko lang ulit siya nakita. Pinatay na kita sana kanina. Kaso gusto ko pa kitang saktan. Wag! 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 Nagmamakaawa ko. Tulong. Jacob? Layuan mo ako. Pakawan naman ako. Please. Namimiss ko na yung pamilya ko. Tulong. Tulong. Ano to? May ganito. Sino ka? Ako, si Blake. Ako ang anyo ng galit mo. Noong tumigil ng makinig ang mundo. Anong ibig mong sabihin? Bakit may silong sa ilalim ng bahay ko? Ako ang gumawa ng lahat ng to. Ang tagal kong ipinagplanuan lahat. Bakit mo ginawa to? Kailangan kong gawin sa pinakasulok ng isipan mo. Gusto mo to. Galit, kawalang katarungan. Itong mga taong to, walang karapatan mabuhay. Akala mo, hindi kita naririnig. Bawat reklamo, bawat galit na kaisipang pilit mong itinatago. Yung mga nagdagsel sa'yo, humila sa'yo pababa. At narinig ko lahat. Tiniis mo lahat. Pero wala kang lakas na loob para kumilos.
maayos. Kaya ako na ang gumawa para sa'yo. Tayo ang dahilan kung bakit sila nagmamakaawa. Hindi ganito ang paglaban sa kawalan katarungan. Hindi sa pananakit ng mga taong to. Oo, gumawa sila ng mali. Pero hindi ito tama. Hindi to hustisya. Kalipitan to. Para to sa'yo. Hindi para sa akin. Tanggapin mo na lang, David. Magiging maayos ang lahat. Ginawa natin yung hindi kayang gawin ng iba. Wala! Wala na! Uli na ang lahat. Ayaw kong mabuhay na dahil sa akin. Sa ginawa natin, magiging maayos lahat. Ang karakasan ay hindi maaayos ng sirang sistema. Mas dadami lang ang mga halimaw. Ayaw kong maging ganito. Tapusin ko na ang lahat ng ito. Ang ginagawa mo, tigilan mo to! Ngayon na! Tapusin! David, mag-isip ka. Kung wala ako, wala kang laban. Ako ang lakas na wala ka noon. Ako ang boses na hindi mo kailangan man ginamit. Hindi ka kailanman naging lakas ko. Galit ko lang. At hindi ko nahayaan ang galit ang magsalita para sa akin. Hindi! 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 Pilipinas, ang Pilipino. Pilipinas, yan ang bayan ko, yan ang bayan mo. Ang Pilipino, yan ang lahi ko, yan ang lahi mo. Ang Pilipinas bago na ngayon, uso ng Koreano sa ating panahon. Ang kabataang limotang bayan, ugali ng iba ang tinataas nila. Saan na nga ba napunta si Juan? Saan na nga ba ang karapatan? Ang katutuboy ni nanakawan, inaagawan ng kayamanan, kalikasan at kapaligiran, binabarubal ng kababayan. Ang Pilipino, yan ang lahi ko, yan ang lahi mo.
namang isipin na wala kayong silbi. Huwag niyo namang isipin na wala kayong pake. Huwag niyo namang isipin na wala kayong silbi. Huwag niyo namang isipin na wala kayong pake. Bigyang daanan at may bagong hakbang. Ang Blessed One ay merong paraan. Kapayapaan at pag-ibig naman ang tangi ko na lang sinasandalan. Ang Pilipinas bago na ngayon, uso ng Koreano sa ating panahon. Yung Pilipinong limotang bayan, ugali ng iba ang tinataas nila. Saan na nga ba napunta si Juan? Saan na nga ba ang karapatan? Ang katutuboy ninanakawan, inaagawan ng kayamanan. Ang kalikasan at kapaligiran, binabarubal ng kababayan. Pilipinas, yan ang bayan ko, yan ang bayan mo. Ang Pilipino, yan ang lahi ko, yan ang lahi mo. Ang Pilipinas, ang Pilipino, ang Pilipinas, ang Pilipinas.